Hello po guys! Welcome back to my channel! Since nandito ako sa aking sofa, magkwentuhan tayo. Chika, ganon. Let's talk about cyberbullying, bullying sa school, bullying sa work, lahat ng lugar o setup na pupuntahan mo, may experience mo ang bullying. Natural na yan na napagdaanan na nating lahat. Ako, nung high school ako, nabully talaga ako noon. Syempre, dinala ko yon while growing up. And I know that a lot of you goes through that same shit, same situation. Especially when you're in grade school, when you're in high school, kasi dyan talaga malala yung mga nangaalipusta, masasama yung ugali, talaga yung mga mean girls, ganyan. Nung grade school ako, naalala ko ang mga nabubuli sa akin nun boys. Lagi nila ako inaasar. Hindi lang siya by words. May kasamang physical. So, I had those moments na parang ayoko na pumunta ng school kasi nga yung mga nangbubuli sa akin, yung mga siga-siga, ganon. Ayoko silang makita. Yung mom ko noon, kahit magsumbong ako sa kanya, she's not the type na susugod agad-agad sa school. Hindi siya yung tipong, sino yan? Sino yan, anak? Sabihin mo sa akin para puntahan natin, kausapin natin. Hindi siya ganon. So, hindi ako sanay na nagsusumbong. Kaya, yung bullying part ng childhood ko, pinagdaanan ko siya by myself. So, grade school, high school pa lang ako, forever alone na talaga ako. Nung high school ako, medyo naging mas palaban na yata ako. Hindi ko alam, hindi ko lang maaalala, pero parang, but, meron pa rin akong mga classmates noon or friends noon na mas mean pa rin kesa sa akin. Pag high school kasi, uso dyan yung hindi ka nalang bigla kakausapin, yung bigla ka nalang i-cold shoulder na parang hindi mo maintindihan kung anong ginawa mo. Mga tipong ganun. Nakakainis siya, actually. Hindi siya magandang gawain. You're high school student at ganun yung ugali mo, yung bigla ka nalang mag-cold shoulder sa mga friends mo dahil sa hindi mo naman masabing rason, huwag mong gawin yun. Pati sa mga relationship, kung meron kayong problema guys, pag-usapan nyo yan. Hindi maganda yung hindi na lang kayo nagkikibuan na parang hindi nyo alam kung anong nangyayari. Ganon. Natapos na ako ng high school. So, nung college na ako, wala nang bullying kasi syempre I was old enough na to defend myself. High school and grade school, medyo malala. It became such a big part of my life na dinala ko siya hanggang ngayon. Actually, hanggang ngayon, pagtanda ko. Kung ano man yung personality ko ngayon, it has something to do with how I got treated way back in high school and grade school. Kasi ngayon, ang ugali ko pa rin is yung I try to please my friends, I try to adjust, hindi naging masama yung ugali ko dahil dun sa mga pambubuli na yon. Okay, na ganun yung nangyari kasi at least ngayon, mas maganda na yung trato ko sa mga tao. Syempre, kung nabubuli ka, alam mo yung feeling na ina-outcast ka ng mga friends mo. Syempre, ikaw naman, ayaw mo naman na maramdaman yun ng ibang kaibigan mo, diba? So, you wouldn't do that to them. Actually, hanggang ngayon, I'm on social media, I do YouTube videos, public figure, prone kami sa bashers, haters. Yun kasi yung mindset ng mga haters. Ginusto mo yan nandyan ka panindigan mo yan ngayon. Parang ganon. It's actually not right to think that way, guys. If you're a hater, if you're a basher, not just my haters or not just my bashers, you hate someone, you hate this celebrity, or you hate this public person, naiintindihan ko naman, tao tayong lahat. Meron tayong moments talaga na gusto mo lang talagang manggago. Alam mo yan, gusto mo lang talagang mang-trip. Ako din naman, marami din akong moments na gano'n. I do crazy things too sometimes. But then, of course, you have to know your limitations. You have to know when to stop. If what you do 24/7 is to hate someone, or if what you do 24/7 is go through their page or go through their YouTube channel and post yung mga hindi naman na kailangang i-post, that's bad. You should not waste your time doing that because ang dami-daming mas magandang pwedeng gawin sa mundo kesa magalit sa isang tao, kesa mainggit, kesa magsayang ng oras mag-type ng napakahabang hate message para dyan sa tao na yan. Una, masasaktan mo siya. Pangalawa, sasayangin mo yung oras mo, yung galit mo, yung emosyon mo. Minsan, kunyari nakakabasa ako ng mga hate comments, then yun, binabasa ko, tapos tumatawa na lang ako, although syempre nasasaktan din ako, pero kumbaga, binabrush off ko na lang, kasi alam ko naman na, yun nga, na lahat naman tayo may karapatang maramdaman yun, or lahat naman tayo may freedom of speech. Kung pwede mo namang hindi sabihin, at hindi naman maganda yung sasabihin mo, diba? Huwag mo na lang ituloy. Para good vibes tayong lahat. Ito yung magandang outlet. Pag naiinis ka dyan sa taong yan, magbilang ka lang ng 10. 1, 2, 3. Yun, magbilang ka lang ng 10. For sure, mababawasan yung kung ano man yung nararamdaman mo. And then breathe in, breathe out.
Doon mo ilabas yung galit mo. Okay, huwag ka na magsalita. Kaya mo na, parang good vibes. Diba? Ang ganda-ganda kaya pag good vibes ang buhay. Pag masaya tayong lahat, ganon. Pag nagtutulungan tayong lahat, pag nire-raise natin ang isa't isa, magkampi-kampihan tayo. Kung inggit yung nasa puso mo, nasa isip mo, kung nakafocus ka doon, wala ka nang time mag-focus sa sarili mo, sa self-improvement mo, di ba? Imbes na isipin mo kung ano yung mas makakabuti na gagawin mo, imbes na isipin mo kung ano yung magandang para sa sarili mo, ayan, nag-hate ka o kaya iniisip mo yung taong kinaiingitan mo, di ba hindi maganda yun? Focus on your self-improvement, ganon. Sa mga angels ko or sa inyo na nanonood na may pinagdadaanan na ganon nga na setup ngayon yung nabubuli or inaalipustan sa anumang dahilan, kunyari sa physical, yung flaws. Pag nasa sitwasyon kayong ganon, malungkot ka, masaktan ka, okay lang yun. Pagkatapos nun, deadmahin mo na. Walang taong perfect. Yung imperfection mo na yan, that is actually what's making you perfect. So, tanggapin mo kung ano man yung imperfection mo. Be proud of it. Be confident. It's just a matter of looking at the brighter side of things, diba? You know what? Just relax. Diba? Just relax. Be happy. There are so much more important things in this world than to think about your flaws. Isipin mo na lang kung paano ka yayaman, be. Yun. Isipin mo kung paano ka paparami ng pera. Ganon. Diba? Tapos maganda pa yun. Mas okay pa yun. Kung paano ka yayaman para ma-afford mo yung mga bagay na gusto mo. Para ma-afford mo mag-travel. I-workout mo yan. I-treadmill mo yan. Diba? Mas may mapapala ka pa. Diba? So, ayun na nga guys. Sa mga nabubuli, manood na lang kayo ng videos ko. Kakampi nyo ako. Okay? Kayong mag-alala. Hindi kayo nag-iisa. So, yun guys. Comment nyo sa baba yung mga experience nyo about bullying, about ganyan, bashing, hating. Kung paano nyo sila na overcome para mabasa ng ibang angel, para makakuha sila ng tips, how to feel better about yourself. Ganon. Thank you for listening and thank you for watching me on this video. I love you guys so much. Even if you're a hater or you're my angel, I still love you. I love you all. Bye guys! Mwah!